faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Good evening, FBK Live. Naatasan po tayo na magbigay ng salita o word from Matthew chapter 22, verse 15 to 22. Babasahin ko po. Umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong puso o buong katotohanan ang pag-ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatanggi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?" Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin kaya't sinabi niya, "Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis." At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. Kaninong larawan ang pangalan ang nakaukit diyan? Tanong ni Jesus. Sa emperador po, tugon nila. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos." Namangha sila nang marinig ito at sila'y umalis. Ayan. So nakita po natin dito na ang mga Pariseo ay nagplano upang siya ay mabitag. At talagang may mga plano sila or merong silang mga scheming plans against Jesus Christ. Kung papansinin natin ay nag-create sila ng isang senaryo na kung maaari nating tawagin na isang cognitive dilemma. Ano ba yung cognitive? Ayan. Pag sinabi yung salitang cognitive, ito ay ayon sa kaisipan o idea. Ayan. Ideya o kaalaman. Pag sinabi pag ikaw ay nag-aaral sa paaralan, ginagamit mo yung cognitive mind mo. Ngayon, pag sinabi yung word na dilemma, alam naman natin yung dilemma yung nag-aalangan ka o meron kang bagay na nag-iisip ka, ito ba ang dapat kong gawin o itong isa? Parang ganon. So pag sinabing cognitive dilemma, ito yung sitwasyon where a person must make a difficult choice between conflicting ideas, beliefs, or action. So yung term na ito can refer to cognitive dissonance pa rin. Ano ba yung cognitive dissonance? Where a person feels mental discomfort from holding contradictory beliefs or to a dilemma in which a choice is made between two or more options. Katulad nitong dilemma zone in driving where a decision is difficult to make. Pag nagdadrive ka, alin ba dito sa kalsada na to ang dapat piliin? Yung nasa kaliwa o yung nasa kanan? Parang hindi ka sigurado. Inilagay sa sitwasyon na ganun si Jesus Christ. Pero, of course, kaya nga, nung sumagot siya, makikita nyo, naghalit pa si Jesus Christ. At sabi niya, "Kayong mga mapag-imbabaw, binibitag ninyo ako." O mapagkunwari, ayan, yung inamit yung term. O, wala namang halos pinagkaiba yung mapag-imbabaw o mapagkunwari. "Bakit binibitag ninyo ako?" Ayan. So, nung kanyang hiningi yung salaping pambayad, nakita naman,
itong larawan na ito ay sa ibang salin ay kay Cesar. Sinong larawan? Sasagot nila ay bukod sa sinabing emperador ang makikitang larawan, sa ibang salin kay Cesar. Kaya nga sa ibang salin, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay para sa Diyos. Ipinapakita dito na hindi nalilito si Jesus Christ in drawing the line between which is which. Kumbaga para sa alam niya yung mga bagay na pangmundo ay para sa mundo. At ang alam niya yung para sa kaharian ng Diyos ay para sa kaharian ng Diyos. So, in totality naman kung tutuusin, wala namang pag-aari si Cesar o yung emperador. Because sabi nga the earth is the Lord's and everything in it. So sa lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa mundong ito, ang lahat ay kontrolado ng Diyos at ang lahat ay sa Kanya. Makikita naman natin yan sa Colosas 1:15 hanggang 20 na ang lahat ng bagay ay nalikha para kay Jesus, para kay Kristo. Ngayon, nilalagyan lang natin ngayon dito sa usapin na ito, yung drawing the line, kung alin ba talaga yung mga dapat na mga bagay na ibigay para sa katulad ng taxes. Nagbabayad tayo ng taxes sa ating bansa. So ibigay natin sa pamahalaan kung alin ang dapat sa pamahalaan at ibigay natin sa Diyos kung alin ang para sa Diyos. Ayun lang yung pinakamahalaga na makomply natin at magawa natin. So lumalabas dito, hindi nabitag si Jesus Christ dahil akala nila si Jesus Christ ay puro na lang pangmakalangit na bagay ang lagi niyang nasa isip. At parang iniisip nito mga Pariseo na ang sasabihin niya, ibigay lang lahat sa Diyos o idalhin lang lahat sa templo. Kasi nangangaral nga siya ng salita ng Diyos at iniisip nila ganun nga ang magaganap. Pero nagkamali sila. Hindi nila nabitag si Jesus Christ because he was still considering the condition or the state of where he was during that time. So, sa madalit salita, nire-recognize din niya yung mga bagay na nandito sa lupa, yung pamamahala ng mga tao dito sa lupa. Kaya ibinigay niya o kinredit niya para kay Cesar o sa emperador yung dapat para sa emperador. Ayan. So, I hope na matutupo tayo doon. So, ibigay po natin, magbayad tayo ng tax kung kinakailangan nating magbayad. Kung meron tayong mga dapat nating tingnan at i-consider, pag-aralan nating maigi para alam natin kung paano i-approach ang mga bagay-bagay. Maraming salamat po sa inyong lahat at in order for us to grow, of course, hindi pwedeng iniiwasan natin itong mga bagay na ito. At ang kung sino man ang matapat sa maliit na bagay, magiging matapat din sa malaking bagay. Maraming salamat po sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng Diyos. Sige, let's close in prayer. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang pagkilos mo sa mga puso ng mga nagugulumihanan o nahihirapan, lalo na ngayon may yung credibility ng aming gobyerno ay amin pong nako-question because of the flood control issues. Dalangin pa rin po namin, gawin po namin kung ano yung nararapat, whether kamukha nito pagbabayad ng buwis, ay gawin pa rin po namin, ibigay pa rin po namin ang nararapat upang kami po, Panginoon, ay tunay na masabing mga Kristiyano na sumusunod sa iyong kalooban. Salamat po. Ito pong dalangin namin in Jesus Christ's most precious name. Amen and amen. Ayan. Hindi ko nasabi sa inyo kanina doon sa prayer, ibigay din ninyo yung para sa Panginoon. So that means to say, we should offer and give our best every Sunday. Ayan, hindi lang every Sunday, basta yung para sa Panginoon, ibigay po natin para tayo po ay patuloy na pagpalain. God bless you and good night.